Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay Gigi Sanchez, Nelson Paltan, Ronel Milildia, Oliver Cariña, at saka itong si Gilbert Lopez from Davao City po. Ito naman sa atin mga kaibigan na itong pag-usapan natin na itong tungkol lang talaga sa mga manok lang. At saka may nagtanong sa atin mga kaibigan na, boss, yung back to lula daw, back to lulo, inbreeding pa rin yun, inbreeding pa rin ba yun? Yung back to lula, back to lulo. Talagang yun mga kaibigan, masabi ko dyan mga kaibigan, inbreeding pa rin yan kasi sila lang magkapamilya lang din yan Kaya masabi natin na inbreeding pa rin yan mga kaibigan. Pero iba yung sinasabi ng inbreeding na katulad ng back to mama, back to papa na talagang iniiwasan sa iba kasi medyo mahirap yung ganun mga kaibigan, yung brother-sister meeting. Kasi alam naman natin na magpalabas talaga yun ng mga yung mga tinatawag nilang deformities, abnormalities sa isang manok po. Kaya sa atin naman mga kaibigan bilang isang breeder. Pero marami naman dyan nagmagamit ng mga inbreeding na katulad ng back to mama, back to papa, katulad ni Sir B-Boy, Sir Rancid Lature. Siguro depende lang siguro yun sa isang breeder mga kaibigan kung paano na i-handle yun kasi yung mga taong yung mga kaibigan ay talagang patikan na yun, maalam nila kung paano yun i-handle yung talagang hindi magkasakit yung mga ini-inbreed na manok kasi yung inbreeding kasi na manok mga kaibigan, yung inbreeding galing sa inbreeding po ay talagang pinipilian pa nila yung mga kaibigan dahil sa mga abnormalities o deformities sa isang manok po. Kaya pilian mo pa yun. Example lang mga kaibigan, sa makaproduce ka ng 100, ang daming mga mali doon mga kaibigan, mayroong mga diferensya, pilian pa yun. Baka sa 100 mga kaibigan, baka dalawa lang, isa. Kaya yung manok ni Sir Rancy, kaya hindi natin yung napakamahal. Kasi alam nyo naman yung mga kaibigan na kung mag-breed yun ay 1,000 yun. Tapos ilan lang makuha, siguro sa 1,000, baka 10 lang, ganun. Kasi napakamitikuloso yung mga taong yun mga kaibigan na talaga naman pong katulad nila yung mga Jewish talagang lagi inbreeding pa rin yun mga kaibigan kasi doon lang kasi natin makita yung mga kaibigan, yung talagang purity ng isang manok po, true inbreeding lang mga kaibigan, yung back to mama, brother sister meeting. Pero pag tayo mga gilid boys lang, mahirapan tayo doon mga kaibigan kasi kulang tayo sa financial, kulang tayo sa facilities. Paano yun mga kaibigan, mag-inbreeding tayo tapos ang natin, 1,000, naku, baka isa lang mabuhay doon mga kaibigan. Kasi alam mo na, pati nga itong kaibigan, yung mag-breed tayo ng lickborn, mahirap yun buhayin ng manok mga kaibigan kasi maulan. Tapos di ko alam mga kaibigan kung bakit dali lang magkasakit mo. Di katulad nung mag-breed ka ng mga early bird na medyo madali lang buhayin ng manok mga kaibigan. Totoo yan. At saka nagtanong sa atin mga kaibigan, inbreeding pa daw yung back to lula, back to lulo. Medyo malayo-layo na yun pero inbreeding pa rin ang tawag doon mga kaibigan kasi magkapamilya lang sila Binabalik mo sa pinsan niya, pinsang buo, binabalik mo sa kanyang tiyahin, ganon. Inbreeding pa rin yun mga kaibigan kasi magkapamilya lang sila Pero mahirap yung inbreeding mga kaibigan na back to mama, back to papa, brother sister meeting, anak ko. Pero doon ka makahanap ng medyo purity or ma-maintain mo talaga yung genes ng isang manok mga kaibigan kasi binabalik-balik yun Ang problema lang doon mga kaibigan ay medyo talagang lumalabas yung mga deformities mga kaibigan. Yung deformities po, yun po yung mga magka-diferensya sa pamagitan ng inbreeding mga kaibigan, abnormalities po. Kaya mahirap yun mga kaibigan. Tanong lang naman yun mga kaibigan, inbreeding ba daw yung back to lula, back to lulo? Inbreeding pa rin yun mga kaibigan kasi magkapamilya lang sila magkapamilya lang Siguro ang niya mga kaibigan, baka sabi niya na baka ang tinatawag na inbreeding niya mga kaibigan, pag-intindi niya yun lang back to mama, back to papa. Yun ang pinakamahirap po kasi ako ilang beses mo lang ginawa yan mga kaibigan, inbreeding. Kahit hindi pa ako masyado marunong mga kaibigan sa yung sa pagbibreed po. I-testing ko lang talaga mga kaibigan pa kung anong mangyari. Talagang lumalabas yung mga kabi, yung mga sa paa, yung mga medyo nawala na yung bulto ng isang katawan ng isang manok.
parang magano sila, bumababa yung kalidad ng isang manok po. Kaya yung iba dyan, mga kaibigan, nakita nilang medyo, nakakuha sila ng isang manok na pure, na napili nila. Pero ang iba dyan, mga kaibigan, pinapasukan po ng kung ano may yung make-up ng isang bloodline po. Kaya medyo bumalik yung healthiness ng isang manok po, katulad ng mga sweater. Pasukan mo yan ng mga yellow ligidats o kilso. Talagang ma-enhance yung mga kaibigan. Talagang bumabalik yung gigil ng isang manok, mga kaibigan. Katulad, wala naman tayong yung mga kilso. Pasukan mo yan ng mga roundhead or yung mga claret. Baka bumabalik din yung kaibigan. Tulad ng limon, pasukan mo yan ng hats. Medyo bumabalik yung ng isang manok na gigil. Yung yung bilang nawala nung sila ay yung sa inbreeding pa sila na kaibigan, talagang sa deep na inbreeding mga kaibigan ay talagang medyo mawala na po yung tinatawag nilang yung tawag doon mga kaibigan, yung healthiness ng isang manok po. Kaya pag tayo naman ay inaano natin yung mga pamaraan na ganyan, ay talagang natin, pagtuunan natin ng pansin, pag-aralan natin po. Kasi medyo mga kaibigan, medyo mahirap at saka maglaan talaga tayo ng panahon at saka pihira po. Kaya isipin natin ng mabuti mga kaibigan. Kung sa akin noon, kaibigan, hindi na ako mag-inbreeding po. Dito na lang ako sa line breed mga kaibigan. Line breed kasi mas madali pa. Tulad ko, may hawak tayong Golden Boy. Pag nakita natin wala ng mga palo, nag-iba na, pangit na tingnan, kuha tayo ng ibang Golden Boy mga kaibigan sa ibang breeder para ma-push up siya. Pero tingnan mo rin mga kaibigan kung saan galing. Kung galing sa AG o Red, ganun pa rin yun, magkapamilya pa rin yun mga kaibigan. Kaya bumabalik pa rin yung gigil ng isang manok po. Kaya sa atin mga kaibigan, bilang isang gilid-gilid boy, sa akin di ko advice yung mag-inbreeding mga kaibigan. Narapat lang yun sa mga medyo batikan na breeder lang talaga mga kaibigan, kasi kulang tayo sa area, wala tayong facilities, tapos kulang pa tayo ng pang-vitamins, kulang pa tayo ng yung mga bakuna doon. Mahirapan tayo dyan mga kaibigan. Kaya sa atin bilang isang gilid boys, nako, pero masaya na rin tayo mga kaibigan kasi nandito na tayo sa hiling natin. Basta mga kaibigan, mag-alaga tayo, magbinta din tayo para naman makasuporta tayo sa kung ano may yung pinakailangan ng ating mga alaga po, at saka makapag-share din tayo mga kaibigan. Yun ang pinaka-importante po. Kasi yung iba ay talagang hindi na mag-share kasi ganito, naku. Depende lang naman yun mga kaibigan sa isang tao po. Pero sa atin, bilang isang magmanok na pobre, ay talagang mag-share tayo para naman mayroon tayo ipakain sa ating mga manok po. Yun lang mga kaibigan. Pero masaya ako kasi may nag-ano na sa pahulugan natin mga kaibigan. Yung Shilton, may kumukuha na Paris, isa na lang mga kaibigan, isa na lang natira sa Shilton po, at saka dalawa pa rin ang Golden Boy mga kaibigan. Yun lang, pag mayroon ng dyan, wala na talaga, i-raise na mga kaibigan. Kasi iwasan natin yung magkamali tayo po, kasi medyo malaking halaga din yan kahit manggilid-gilid boys lang tayo. Kaya yun lang mga kaibigan, yun lang po, ito lang ating pinag-usapan sa araw na to. Ay talagang magandang umaga sa ating lahat po. Ganun pala mga kaibigan, nahirapan ako kagabi mga kaibigan dahil talagang palagi ako nanonood sa YouTube po tungkol ditong tinatawag nilang humidity mga kaibigan. Kasi yung isa kong humidity, nahirapan ako. Masyadong mababa yung humidity niya. Talagang nakuha ko mga kaibigan sa kapanonood ko ng social media po. Kasi pag talagang sundin natin yung hygrometer. Kasi ang sabi nila, wala na daw yung kwenta yun. Ang pinakaano daw yung thermometer lang. Hindi po. Napaka-importante mga kaibigan, hygrometer talaga para makuha mo yung tawag ng moisture mga kaibigan. Ito yan, pag makuha mo yun mga kaibigan, talagang maraming mapisa po. Nakuha ko talaga kami kasi matagal ako natulog po. Talagang diniinan ko po yung mga mga kaibigan, talagang nakuha natin po. Kailangan talaga hygrometer mga kaibigan. Yun lang po, yun lang may share natin sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.